Kamusta po mga kabayan? Ito ang Patrol Abroad. Sa pagdiriwang po ng Filipino Heritage Month ngayong Hunyo dito po sa Canada, tunghayan po natin ang patuloy na pagbibigay ng parangalan ng isang tanyag na Filipino-Canadian tattoo artist na si Mayo Landicho para po sa kanyang mga kababayan. Alamin po natin ang tradisyonal na pamamaraan ng kanyang pagtatato sa report na ito ni Cecil Doctor. Your ancestors was once a farmer or a warrior. Mahigit isang dekada nang itinuturing na isang world-class tattoo artist ang Filipino-Canadian na si Mayo Landicho. Nagwagi na siya ng mga award at nakadaupang palad pa ang kilalang tattoo artist sa ibang bansa. Katutubo ang disenyo ng kanyang ink art na kadalasan ay sumasalamin sa mga karanasan at alaala ng kanyang mga customer. Ayon kay Landicho, iba ang approach niya sa pagtatato dahil pawang freehand ang kanyang estilo na ginagawa niya sa kanyang studio sa Vancouver. Anyay, wala siyang mga ready-made design dahil gusto niyang dumistansya sa nangyayaring komersyalismo sa pagtatato. I try to get away from that style of business kasi nga it's business for some others, it's still business for me. It's a good business, don't get me wrong, but at the same time I take pride on everything that I do. Mahalaga kay Landicho na ipakita sa mga tattoo niya ang kultura at tradisyon, kaya't ipinakikita niya ito sa pamamagitan ng paggamit ng lumang estilo ng pagtatato na tinatawag na batok, isang endangered cultural art ng Pilipinas. Sa kanyang pagsasaliksik tungkol sa Filipino ink art, nakita ni Landicho ang larawan ng oldest tattoo artist na si Apo Wang-od. Dumayo siya sa Kalinga province para makilala ang huling master tattoo artist ng mga Kalinga. Even before nagpunta ako doon, meron akong dream. So I always have this dream that I have to go up in the mountain. Ang linaw na papuntang Baguio, kita ko yung bundok. And then I have to meet a lady. Sabi ko siguro, baka ito yung mapapangasawa ko. Something playing on my mind. And hindi lang minsan ito, it's a recurring dream. Hanggang sa wakas ay nakita niya ang babaeng lumalabas sa panaginip niya. I know this place, I know. It's really hard, pero I get so emotional every time I talk about this. I usually will tell it to everyone that I tattooed. And then yun nga, yung diakyat kami. And then yung na inintroduce ako nung aking guide kasi hindi naman, I don't speak their language, I don't speak their dialect. And then ang sabi ni Apo, yun nga, titingnan yung aking yung binasa niya. Tapos at the same time, sabi niya balita ko, sikat ka daw na tattoo artist sa Canada, at saka ganan, you're doing good. Sabi niya, bakit ka nagpunta? Why do you have to bother na puntahan ako? Nagsayang ka ng ang haba ng biyahe mo, I think 16 hours from your place, from Laguna. And then I told her na, yun nga, sabi ko kasi may dream ako. Tapos at the same time sabi niya maganda yung nakikita niya sa ko. Tapos yun nga, I told her about my dream, and then sabi niya tapos she smiled and sabi, siguro ako nga yung babae sa dream mo. Kasi I told her about my dream na about the girl that I need to go back and magiging very special part of my life. And then yun nga, sabi niya, siguro ako nga yung babae. And ang exact word niya is, dinala ka na ng paa mo ngayon para magkita tayo. Pwede sa ako. Ilabas sa akin sa kayulan panuluto. Ayon kay Landicho, nakuha niya ang basbas ni Apo Wang-od na ipagpatuloy ang tradisyon at kinilala rin siya ng grupo ng Kalinga sa Vancouver bilang adopted son of Kalinga. Maliban sa pagiging premyadong tattoo artist, isang painter din si Landicho at miyembro ng kilalang Dimasalang Artists. Naimbitahan na siya sa Canada at ibang bansa upang sumali sa mga exhibit. So I've been using tattoo ink for the longest time now. Kasi nga sabi ko, I wanna offer something kasi I've done yung landscape, I've done portrait, pero yung using yung tattoo ink as a medium, pwede naman bakit hindi? Especially yung ginagawa ko ngayon, I try to concentrate yung mga
tattoo design and patterns. Kasi nga, I want to be different. Bagamat self-taught si Landicho, malaki ang pasasalamat niya sa mentorship na ibinigay sa kanya ng mga kilalang artist. Nag-level up ako nung napasama ako sa Dimasalang. Thanks to paring Leo, Kunanan, siya yung nag-introduce sa akin sa grupo, especially kay Sim Mendoza, kay Tito Sim. Doon ko na lumalim lalo, nag-level up yung knowledge ko. Para kay Landicho, hindi mawawala ang kulturang Pinoy sa kanyang sining at pinasasalamatan niya ang Canada sa pagtanggap dito. Pusong Pinoy. At the same time, very thankful pa rin ako sa opportunity dito sa Canada. I love Canada. Pasalamat ako, the people here, tsaka yung opportunity that it has given me. I did, I modify it and then change up everything, even the electronics, and then I basically make it personalized. Mula sa Vancouver, ako si Cecil Docto, ang inyong patrol abroad. At yan ang latest sa Patrol Abroad. Ako po si Henry Umaga Diaz. Hanggang sa muli.